Minsan, yung inaakala natin na simpleng araw lang, may sorpresa pala na ibibigay sa atin. At ang matindi pa, yung sorpresa na yon ay sadyang magpapayanig sa buo nating pagkatao. Katulad na lamang ng nangyari sa bomberong si Rafael. Hindi niya akalain na sa gitna ng umaalab na apoy na kanyang pinupuksa, malalaman niyang siya pala ay isa ng ama. Sunog! Sunog! Dalihan nyo! Tumawag na kayo ng bumbero! Kawawang mga bata, bilisan nyo! Wala pang 10 minuto, dumating na ang mga bumbero. Isang matipunong lalaki ang agad na naglakas loob na nagsabing ito ang rescue sa mga bata. Lieutenant Rafael, kayo nga aakyat. Huwag na kayo maggabala, kami na pong bahala. Isang lalaki na nagngangalang Joel ang pumigil sa kanilang boss. Dahil si Rafael Cruz ay Lieutenant Fire Officer nila. Maaari na lamang itong manatili sa baba at sila ang susugod sa apoy. Are you underestimating me, Joel? Medyo seryoso at nakakatakot ang mga boses nito. Agad namang napailing si Joel, nakatiwala at kanang kamay niya. Siyempre hindi, Lieutenant Rafael. Iniidolo nga namin kayo eh. Then just do your job. Tuluyan na ngang umakyat si Rafael paakyat sa 3rd floor ng apartment. Hindi pa man ganon kalaki at kalala ang sunog. Pero ang usok ay masyado nang laganap. Mahirap para makita ang daanan papasok. Diyan! Diyan nga, Lieutenant! Sigaw ng isang bumbero. Agad siyang pumasok sa loob at sinira ang pinto. Bumungad kay Rafael ang isang kwarto na halos hindi na makita ang paligid. Pero natigilan siya nang mamataan ang 2 bata na nasa sulok at ubo ng ubo. Hindi ako masamang tao. Liligtas ko kayo. Agad namang tumakbo ang 2 bata at yumakap sa kanya. Isang batang lalaki at isang batang babae. Nang bitbitin niya ito at maitakbo sa labas, laking gulat niya nang makita ang mukha ng 2. Kamukha niya ang mga bata. Ayos lang ba kayo? Nauutal si Rafael nang kamustahin ang 2. Lumapit naman agad sa kanila ang ilang nurse na laman ng ambulansya. Sir, kailangan po nating dalhin sa ospital ang mga bata. Baka kung mapano po ang kalusugan nila, kailangan nating i-check at baka mamaya ay nakalanghap na sila ng sobrang daming usok. Tinignan ito ni Rafael at hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Ayaw niyang umalis sa tabi ng mga ito kaya binitbit niya ito. Sure, pero sasama ako. Gulat na tumingin ng nurse at wala naman itong nagawa. Agad namang sumenya si Rafael kay Joel habang ang ilan na kasama nila ay patuloy sa pagbuhos ng tubig. Wala na ang apoy pero para makasigurado ay kailangan pa rin nila itong buhusan. Joel, ikaw na munang bahala rito. Kailangan ko samahan ng 2 bata na yun. Itinuro niya ang 2 at tumango agad si Joel. Medyo nagtataka dahil ito ang unang beses na si Rafael ang nag-i-insist na sumama sa ambulansya. Sigurado ka ba dyan? Nakakapanibago lang. Maging si Rafael ay naninibago sa sarili niya. Ito ang unang beses na nag-alala siya sa dami ng buhay na nasagip niya. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa 2 bata at hindi niya ito maiwan-iwan. Bigla kasi siyang natakot at kinabahan nang makita ang mga ito. Naalala niya ang nakaraan sa dating kasintahan na bigla nilang naglaho at hindi nagpaalam. Balitaan mo na lang ako, Joel. Sumakay na ng ambulansya si Rafael kasama ang 2 bata. Hindi maalis ang tingin niya sa 2. Para siyang nananalamin at hindi mapakali. Are you twins? Sa sobrang curious niya, tinanong niya ang 2 at tumango ito sa kanya. Anong pangalan niyo? Dugtong niya at nagtinginan ang 2 magkapatid. Hindi alam ni Rafael kung bakit natawa siya bigla. If you don't want to answer, it's okay. Tama lang ginawa ng mommy at daddy niyo. Kapag hindi kilala, huwag magpakilala. Wala po kaming daddy. Nasa malayo po siya. Kumunot ang noo ni Rafael sa sinabi ng batang lalaki. Bumilis ang tibok ng puso niya pero hindi na siya nagtanong pa. Nang makarating sila sa ospital ay agad silang inasikaso ng mga nurse at doktor. Kayo po ba ang guardian ng mga bata? Napatingin siya sa nurse at hindi alam ang isasagot. Anong sasabihin niya? Hindi niya alam kung nasaan ang guardian ng mga ito. Hindi kasi kayo pwedeng umalis, sir. Mga bata po ang pasyente at kailangan din ng kasama. Walang problema, ma'am. Hindi naman ako aalis sa tabi nila. Tuluyan na ngang tiningnan at inasikaso ang mga bata.
Habang naghihintay si Rafael sa upuan, suot-suot ang kanyang uniforme. Mainit man ay tiis na tiis siya. Excuse me, miss. May bata po bang dinala rito? Kambal po sila. Isang lalaki at isang babae. Isang babae ang tarantang pumasok sa loob ng ospital. Ang boses na yon ay pamilyar at nang tingnan ito ni Rafael, bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Andrea! Riley! Mommy! Niyakap ng babae ang batang lalaki. Ano nangyari? Bumili lang ako ng pananghalian. Pagbalik ko nasusunog ng apartment. Ayos lang ba kayo? Asan ang kapatid mo? Althea. Boses lalaki ang narinig ni Althea at nagbigay yun ng kaba sa kanya. Mahigit 6 na taon na nang nakalilipas nang huli niyang narinig ang boses na iyon. Kahit ganun pa katagal, hindi siya pwedeng magkamali. Nang lingunin niya ito, hindi niya maiwasan na maiyak at yakapin ito. Rafael! Rafael! Patuloy na tinatawag ni Althea Vergo ang pangalan ni Rafael. Ito ang dating kasintahan niya na iniwanan ng walang paalam. Miss na niya na ito, kaya hindi na naiwasan na yakapin. Althea, tama ba? Ikaw yan? Hindi na rin makapaniwala si Rafael nang makita ang babae. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ito nakakalimutan at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagkakaroon ng girlfriend dahil dito. Sa sobrang asaya at excited, nahalikan na niya si Althea nang hindi man lang nagsasabi. Samantalang nagulat din ng babae pero hindi niya tinulak si Rafael. Paano niya itutulak ang ama ng kanyang mga anak? Mommy, si Daddy na ba yan? Natigilan si Althea sa kanilang ginawa. Nahiya siya nang makita na ang ilang mga tao sa ospital ay nakatingin sa kanila. Rafael, anak mo sila. Anak mo si Andrea at Riley. Utal na binanggit ni Althea ang kataga at hindi na niya palalagpasin pa ito dahil nakita na niya ulit ang binata. Hindi na siya papayag na mawala ito ulit. Anak ko sila, Althea. May anak tayo. Hindi makapaniwala si Rafael at gulong-gulo. Hindi niya lubos maisip na nagkaanak sila ni Althea. Dahil sa emosyon na kanyang nararamdaman kahit na hindi alam ang dahilan, napayakap siya sa 2 bata at hindi mapigilan ng maiyak. Si Daddy to. Sorry kung ngayon lang ako. Biglang niyakap ng kambal si Rafael. Umiiyak ang mga ito na hindi rin makapaniwala. Ang daddy nila na matagal nang hindi nila nakikita ay nandito na. Daddy, bakit ngayon ka lang? Hindi ko alam gaano kami nangulila. Parang tinutusok ng karayom ang dibdib ni Althea sa narinig niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga bata ang tunay na dahilan kung bakit niya iniwan si Rafael. Hindi niya rin alam kung paano sasabihin ang lahat kay Rafael. Lalo na, alam niyang maraming katanungan ito na gustong masagot. Shh! Ang mahalaga, nandito na ako. Hindi ko na kayo iwanan. Niyakap ni Rafael ang mga bata at masaya si Althea na makita ang sitwasyon na ganito. Matagal niyang hinintay ito at matagal na rin siyang nananalangin na magkita sila ulit at masabi ang lahat kay Rafael at maipaglaban niya ito. Lumipas ang ilang oras, lumabas na si Althea kasama ang 2 nilang anak. Medyo awkward pa dahil nga ngayon lang sila ulit nagkita. Nagkakahiyaan pa kung sino ang unang magsasalita. Pero naglakas loob si Althea na magsalita. Rafael, I'm sorry. Nahihiyang humarap si Althea at nakatungo. Hindi niya alam kung ilang sorry na ang sasabihin niya dito para mapatawad siya nito. Let's talk when we get there, Althea. Saan kayo uwi ngayon? Nasunog ng apartment ninyo. Napakagatlabi si Althea at hindi niya alam. Kibit balikat siyang sumagot kay Rafael at nakita niya kung paano ito humawak sa sentido. Sa bahay ko. Sa bahay ko na kayo titira. Okay lang ba? Sa bahay mo na, Daddy. Doon na kami titira. Gusto namin, Mommy. Doon na lang tayo kay Daddy. Doon na lang tayo. Tuwang-tuwa ang mga bata nang marinig nila si Rafael. Natawa na lang tuloy si Althea at saka tumango. Wala na siyang choice dahil nandito na rin naman siya. Okay, fine. Pero kailangan niyo mag-behave, okay? Kapag hindi, sige, aalis na tayo. Tinakot niya ang 2 at nakita niya kung paanong humindi ang 2. Promise, Mommy, hindi po kami magkukulit. Behave lang po kami ni Riley.
Pinisil niya ang pisngi ng anak at okay na agad ang dalawa. Hindi naman sila na-confine dahil wala namang nakitang kahit na anong usok na nakapasok sa katawan nila at binigyan lang ng ilang gamot para makasigurado. Kaya hindi sila nagtagal sa ospital at nakalabas din agad. Mamaya na tayo mag-usap, Rafael. Kailangan na rin magpahinga ng mga bata eh. Nganitian niya si Rafael at tumango. Silang apat ay namasahe ng pauwi sa tinutuluyan ni Rafael ngayon. Kinakabahan si Althea dahil hindi niya alam kung nasaan na nakatira ito. Matagal ng panahon nang magsama at magkita sila at wala siyang ideya sa mga nangyayari sa buhay nito ngayon. Isang subdivision ang pinasukan nila at nagtataka si Althea. Si Rafael kasi ay simpleng tao lamang at simpleng bombero lang din ang trabaho niya noon. Kaya gulat siyang makita ito sa ospital at makita na hanggang ngayon ay iyon pa rin ang trabaho niya. Nandito na tayo. May ngiti sa labi nang sabihin yun ni Rafael. Isang bahay na may kalakihan ang nasa harapan nila ngayon at hindi maiwasan na mapanganga si Althea sa kanyang nakikita. Bahay mo? Oo. Nakakagulat ba? Hindi sa ganun. Nagulat lang ako. Pumasok sila sa loob at isinara ang gate. Medyo malaki ang harapan ng bahay ni Rafael dahil may playground iyon. Sa likod naman ay meron pang isang fish pond dahil nag-aalaga siya ng maraming isda. Yun na lang kasi ang naging libangan niya nang maghiwalay sila ni Althea. Biglang nalungkot si Althea at kinabahan. Hindi niya alam kung may kinakasamang iba si Rafael, sapagkat hindi naman malabo dahil napakatagal na rin nang huli silang magkita. What's wrong? Bakit ganyan ang mukha mo? Agad siyang nilapitan ni Rafael at hinawakan ang muka, habang ang dalawang bata ay agad namang naglaro sa playground. Do you have a girlfriend? Nakakahiya. Dapat hindi na lang kami pumunta. Rafael! Napasigaw siya nang halikan siya nito bigla. Tinawanan lang siya nito at agad niyang hinampas ang braso. Bakit mo ko hinalikan? At saka ano nakakatawa? Nahihiya siya at hindi makatingin ng diretso rito. Halikan ba kita kung may girlfriend ako? Ikaw lang ang babaeng minahal ko, Althea. Bulong ni Rafael at tila tumayo ang balahibo ni Althea sa sinabi nito. Kahit kailan, hindi ako naghanap ng iba bukod sa'yo. Hindi ka nagka-girlfriend? Bakit? Mukha bang meron? Dadalhin ba kita sa bahay ko kung meron? Napakamot siya sa kanyang sentido at ngumiti ng tipid. Kung ganon, ikaw lang ang mag-isa rito? Sabay tingin sa buong paligid. Napakaganda ng bahay at alam mong mamahalin ng ibang gamit. Siguro napapakaisip ka kung paano to nangyari. Pinaghandaan ko talaga to, Althea. Sinabi ko sa sarili ko na bibigyan kita ng magandang buhay kapag nagkapamilya tayo. Nagpundar ako. Nagbabaka sakali na ako pa rin ang lalaking iniibig mo. Bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi ni Rafael. Hindi niya mapigilan ng umiyak at saka niyakap ito. Namiss niya ito at sobrang nangulila siya sa ilang taon na hindi sila nagkita. Patawad, Rafael. Patawarin mo ko. Patawarin mo kung hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Malungkot na napatingin si Althea rito. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan niya ang kamay nito. Patawarin mo ko kung umalis ako bigla. Hindi ko kayang mawalan ka ng trabaho, Rafael. Pinapangako kong totoo ang lahat ng nararamdaman ko. At mahal na mahal kita. Hindi ko sinabing galing ako sa mayamang pamilya. Dahil ayoko rin na nalayuan mo ako. Paliwanag niya. Kung hindi kita iiwanan noon, mawawalan ka ng trabaho. At kahit kailan na hindi na kita mahanap pa, hindi ko kaya, Rafael. Hindi ko kaya maghirap ka. Patawarin mo ko kung hindi mo nakita ang mga anak mo. Patuloy ang paghingi niya ng tawad dahil noon pa man ay guilty na siya sa nangyari. Ibig sabihin ba nun, Althea? Buntis ka nung iniwanan mo ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam na buntis ako, Rafael. Nagulat na lang ako nang umuwi ako sa amin at nalaman kong buntis ako. Ginawa ko ang lahat para labanan ng daddy ko at umalis ako dahil hindi ko kaya. Hindi ko kaya magpakasal sa isang tao na hindi ko naman mahal at kilala. Kung hindi ko ang mapangasawa ko, lalayo na lang ako. Agad niyakap ni Rafael si Althea. Hindi niya ito masisisi at sinisisi niya ang sarili. Kung hindi lang siya mahirap ng mga oras na yon, baka sakaling hindi siya iniwanan nito. Paano kita sisisihin, Althea?
Hindi mo kasalanan kung ano nangyari. Ang mahalaga sa akin ay yung ngayon. Masaya ako dahil nandito ka. At tanggap ko ang anak natin. Hinalikan ni Rafael si Althea sa labi. Ang tagal niyang nasabik dito. At kahit kailan ay hindi siya naghanap ng iba na ipapalit kay Althea. Humiwalay sa pagkakahalik si Althea habang hinihingal. Alam nila na nasa malayo ka, Rafael. Kahit kailan ay hindi ko kayang sabihin na iwanan mo kami. Dahil una pa lang ay ako nang iwan. Tana, tama ng kakaiyak. Hindi ko na kaya makita kang ganyan. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Hindi na ako papayag na aalis ka na sa tabi ko. Masayang nagyakapan ng dalawa at nagulat na lang sila nang biglang may yumakap sa kanilang hita. Andrea, Riley, tawag ni Althea sa anak. Inaadok na po kami, Mommy. Gusto na po namin matulog ni Riley. Kanina pa nga hikab ng hikab ang dalawa at agad naman itong inasikaso ni Rafael. Halika, sumunod kayo sa akin. Naglakad sila nang hindi naman kalayuan at isang pinto ang binuksan nito. Isang kama na may kalakihan ang bumungad sa kanila at napakaraming laruan. Agad naman pumasok ang dalawang kambal at masayang makita ni Althea na pinaghandaan talaga ni Rafael ang bahay na ito. Okay lang ba na dyan na muna kayo? Nag-aalalang tanong ni Rafael at nahihiya siya. Medyo naguguluhan pa kasi siya nang dahil na rin sa pagkabigla at tumingin kay Althea. Ibibili ko na lang kasi sila ng ibang kama para tig-isa sila. Kahit hindi na, Rafael, okay na sa mga bata yan at sobra-sobra na ang laki ng kama. Gusto ko lang naman na maging maayos ang pagtira nila rito. Hinawakan ni Althea sa kamay si Rafael at nganitian. Hindi na kailangan. Maayos na kami rito. At hindi mo na kailangan pang gumastos pa. Sigurado akong masaya ang dalawa sa kama nila. Pinagmasdan niya ang dalawang kambal na nakahiga sa kama at tuwang-tuwa. Simple lamang ang kwarto at kulay blue na may halong puti. Puro laro ang panlalaki rin ang nandoon, kaya napatingin siya kay Rafael. Hindi naman halatang gusto mo ng lalaki. Hindi nga halata. Pabirong tugon ni Rafael at lumabas na sila ng kwarto nang tuluyan ng makatulog ang dalawa. 5 araw na ang nakalipas nang magsama sa iisang bubong si Rafael at Althea, kasama ang dalawang bata. Sa kabilang banda, si Joel at ang kasamahan nila ay labis na nagtataka. Nakatingin siya sa orasan at napansin kung bakit wala pa rin si Rafael. Sa 4 na araw na pinasok nito simula nang may sunog na naganap sa apartment na pinuntahan nila, bigla na lang itong umuwi ng maaga. Ngayon naman ay para bang nakalimutan nito na may celebration sila. Parang busy na ngayon si Lieutenant Rafael ah. Ngayon ko lang ata siya nakitang umuwi ng maaga. Akala ko ako lang nakapansin. Pupunta kaya yun? Siyempre naman. Kailan ba umabsent si Lieutenant? Palaging present yun at never umabsent. Bilib nga ako ron kaya nga hindi nakakapagtaka na siya na ang papalit bilang fire chief. Proud na proud si Joel habang nainom ng kape. Hindi pa man halos umaabot ng 12 years si Rafael sa trabaho, pero siya na agad ang susunod na fire chief. Napakataas ng posisyon na yun, halos siya na ang namamahala sa lahat. Deserve niya naman dahil maganda talaga ang kanyang performance at matalino pa. Maghintay na lang ba tayo? Ano pa nga bang gagawin natin? E di hintayin na nga natin. Maya-maya pa naman ng dating ng pagkain. Umorder lang kasi sila ng pagkain dahil 11th anniversary ng kanilang team ngayon. Medyo marami-rami ang pagkain at sure na napakarami na naman ang matitira. Kaso, lumipas ang ilang oras at dumating na ang pagkain. Pero wala pa rin si Rafael. Nagtataka na tuloy ang lahat at hindi sila makapagsimula. Aba, palamig ng pagkain natin, Joel. Tinawagan mo na ba siya? Napaka-imposible naman na hindi nun maalala. Napakamot sa ulo ang isa sa kanilang mga kasama. Sigurado ka ba nag-chat ka sa GC natin? Opo, Sir Joel. Kaso simula kagabi, parang hindi ko pa nga nakakita nagsin si Lieutenant Rafael. Walang maisip na ibang paraan si Joel kung hindi isa lamang. O sige, dalhin natin lahat yan. Doon na lang tayo sa bahay niya mag-celebrate. Malay ba natin kung busy nga siya? Utos ni Joel at kinakabahan naman na nagtinginan ng lahat. Sure ka? Baka mamaya magalit sa atin si Lieutenant. Yari tayo ron. Ayoko pa namang mapagalitan nun. Oo nga ako rin. Ikaw na lang, Joel. Alam mo naman yung si Lieutenant Rafael eh.
Nakakatakot at mabangis. Hindi nakinig si Joel sa mga kasama niya at binitbit na ang iba. Ang daldal nyo. Ang dami nyo pang sinasabi. Tingin magagalit. Matagal ko ng kaibigan yun. Mukha lang yun nakakatakot sa trabaho. Pero kapag nasa labas, ibang ugali nun. Kahit walang choice ang buong team, sumunod na lang sila. Ang team ni Rafael ay nasa 14. Hindi pa siya kasama. Kung kasama siya ay 15 silang lahat. Lahat ng under ni Rafael ay may kanya-kanyang task. Nagkapalit din sila ng gagawin kada linggo. Kaya lahat sila ay pamilyar sa lahat ng gawain at alam ang ginagawa ng bawat isa. Kanya-kanyang sakay ng sasakyan ng team ni Rafael at tumiretso sa subdivision kung saan ito nakatira. Hindi man kinakabahan si Joel dahil kilala niya si Rafael. Ang pinagtataka niya lang, paano nakalimutan ni Rafael ang celebration party nila kung taon-taon naman nila itong sineselebrate. Nang makarating sila sa bahay ni Rafael, napansin nilang nakabukas ang gate at agad na pumasok sa loob. Ikaw nang bahala, Joel. Kapag talaga nagalit si Lieutenant, kasalanan mo. Ikaw talagang ituturo naming lahat. Takot na nagtanguhan ang lahat bukod kay Joel. Oo, kahit matanggal pa ako sa trabaho. Sinabi na ako ng bahala sa inyo eh. May kayabangan na sagot ni Joel at kumatok sa pinto. Lieutenant Rafael! Sigaw niya habang nakatok. Nakalimutan mo na atang anniversary ng team. Ah? Gulat na gulat si Joel nang bumukas ang pinto. Isang batang babae ang nagbukas noon at nang tingnan niya, yun ang batang niligtas nila nito lang. Hindi ba't yun yung niligtas natin noong nakaraan lang? Dinala pala ni Lieutenant yan dito. Nasaan pa yung isa? Oo nga no. Kaso bakit ganun? Bakit parang kamukha ni Lieutenant Rafael? Parang pinagbiyak na bunga mukha nila. Napaisip na rin tuloy si Joel habang nakatingin sa bata. Napalunok siya ng laway dahil hindi rin siya makapaniwala. Talagang carbon copy ni Rafael ang bata at kung hindi lang nila kilala si Rafael, sure na mapagkakamalan nilang anak niya ito. Mawalang galang na. Nasaan pala si Lieutenant Rafael? Ngumiti si Joel sa bata at kinakabahan na baka mamaya ay matakot na ito sa kanya. Halos lahat kasi sila ay malalaki ang katawan. Bilang isang bombero, kailangan fit ang katawan nila. Hindi naman kailangan super laki o may muscles, pero mas maganda talaga kung may build mo yun. Hinahanap niyo po ang daddy ko? Nasa loob po siya kasama po si mommy kasi may sakit. Oh? Sabay-sabay na saad ng team. Pasok po kayo, tatawagin ko po si daddy. Pumasok ang lahat sa loob at napansin na medyo magulo yun. Maraming laruan na nakahaya sa lapag. At napansin na rin nila ang batang lalaki na kasama ng batang babae. Nagkaanak ata bigla si Lieutenant Sir Joel. Daddy na agad ang tawag sa kanya ng bata. Tapos may mommy pa. Hindi maiwasan na matawa ng isa sa mga kasama nila. Kahit sino naman nga kasi na makakita ay matatawa at magtataka. Kaso, nang makita ni Joel si Rafael, babatiin niya sana ito. Pero mas napako ang mata niya sa kasama nito. Sa sobrang pagkakagulat niya, maging siya ay hindi makapaniwala. Althea Buergo. Naguguluhan man ang buong team, pero agad itong nilapitan ni Joel at niyakap. Oh my God, Althea. Ikaw nga. Ano ginagawa mo rito? Okay na kayo ulit? Simula pa lang kasi na maging kaibigan niya si Rafael, alam niya nang may kasintahan ito at naging malapit din sa kanya si Althea. Kaya hindi siya makapaniwalang makita ito. Maging si Althea ay nagulat din dahil ang tagal na niyang hindi nakita si Joel. Ang laki na pinagbago mo, Joel. Lumaki ka lalo. Syempre kailangan. Palagi nag-workout kasama si Rafael. Sabay tingin kay Rafael. May atraso ka sa amin, bossing. Nakalimutan mong 11th anniversary ng team. Di bali na at kami nang pumunta. May dala rin kami mga pagkain. Saktong-saktong dating namin at isa-celebrate na rin natin ang pagbabalikan ninyo. Masayang ngumiti si Althea at tumingin kay Rafael. May suot pa nga siyang cool fever sa kanyang noo dahil bigla siyang nilagnat kahapon at hindi niya alam ang dahilan. Meet my girlfriend, Althea. Pagpapakilala ni Rafael kay Althea at agad namang lumapit ang mga ito at nakipagkamay kay Althea. Napakarami niyo naman. Nahihiyang nakipagkamay siya dahil napakarami talaga nila sa loob ng bahay. Kasunod nun,
ang paglabas ni Andrea at Riley na naglaro galing sa likod. Andrea, Riley. Tawag ni Rafael at agad namang lumapit ang dalawa at pumunta sa magkabilang gilid nito. I want you to meet my son and daughter. Anak mo, Lieutenant? Hindi makapaniwalang nagtanong ang isa sa team at tumango lamang si Rafael na proud na proud. Nakakagulat naman na may anak na siya at ganito na rin kalaki nang makita niya. Wala na siyang pakialam. Nabuntis ka ba nun, Althea? Tumango naman si Althea sa tanong ni Joel. Nahihiyaman siya, pero yun naman talaga ang totoo. That's good news. Congratulations. Hindi ko man alam kung anong buong kwento, pero masaya ako na makita kayo ulit. Ang lalaki na ng dalawang to. Mukhang may bibigyan na agad kami ng pera sa Pasko. Nagtawanan ang lahat at hindi pa rin makapaniwala. Tanging si Joel lang kasi ang may malalim na koneksyon kay Rafael. Pero ngayon ay gulat na gulat pa rin silang malaman na may anak na ito. Ang matindi pa roon ay yung batang niligtas ni Rafael ay anak niya pala. Medyo nakakatawa sa part na yon, pero mukhang tadhana na ang naglapit sa kanila. Pasensya na kayo, hindi ko naalala. Wala talaga sa isip ko dahil nagkasakit si Althea kahapon. Hindi ko rin siya maiwan ngayon eh. Paliwanag ni Rafael at kinilig naman si Althea. Basta firefighter, sweet lover. Sabay-sabay na saad nila at nagtawanan. Kanya-kanyang ayos ng lamesa ang buong team habang hinahain at binubuksan ng mga in-order nilang pagkain. Masayang masaya sila sa ise-celebrate ang anniversary sa bahay mismo ni Rafael. Ito ang unang beses nila na nakapag-stay rito ng matagal. Noon kasi ay nakakapunta lang sila pero umaalis din. Walang sino man na nakakatagal sa bahay ni Rafael dahil takot din sila at ginagalang ito. Daddy! Tawag ni Riley. Can we play outside? Hindi pa kayo kumakain, hindi ba? Kapag kumain po kami, pwede na. Dugtong ni Andrea. Basta kumain muna kayo at papayagan ko kayo. Yay! Masayang kumuha ng plato ang dalawang kambal at pinagsandok sila at inasikaso ng buong team. Habang pinagmamasdan ito ni Althea, siya ay napapangiti. Unang kita ko pa lang sa dalawa. Naisip ko agad si Lieutenant Rafael. Sabi ko parang pinagbiyak talaga ang mukha nila. Hindi naman ako nagkamali at anak niya nga. Mangang-mangha si Joel dahil ang lalaki na ng mga bata. Mahabang istorya ba? Napatingin si Althea kay Joel at tipid ng umiti. Dama pa rin sa kanyang aura ang lungkot dahil sa mga nangyari. Don't ask her, Joel. Sumingit bigla si Rafael nang makita niya ang reaksyon ni Althea. Ayaw na niyang makaramdam pa ito ng kahit na anong sakit o stress. Lalo na may sakit ito ngayon at ang mahalaga sa kanya ay napag-usapan na nila ang mga nangyari at nakaraan na yun. Sorry, Lieutenant. Sorry rin, Althea. Ikinagagal ako makita ka ulit at masaya na kayo ulit ni Rafael. Natakot si Joel nang bigla siyang sabihan ni Rafael. Pakiramdam niya ay pinagbabantaan siya nito. Wala yun. Okay lang at matagal na yun. Nag-usap na rin kami ni Rafael at nasabi ko na ang lahat sa kanya. Maayos na kami at hindi na rin ako aalis dito. Tamang ngiti lamang si Althea habang kumakain. Sa loob ng bahay ni Rafael, puro saya ang nangyayari. Bukod kasi sa sineselebrate nila ang 11th anniversary ng kanilang team, pati tuloy ang pagkikita nila ulit ni Althea ay para bang naise-celebrate rin. Matapos ang naganap na selebrasyon, halos 3 linggo na ang lumipas nang magkasama si Althea at Rafael. Ngayon ay wala naman silang problema at masaya ang nagsasama. Kasalukuyan sila ngayon na bihis at may pupuntahan sila. Kinakabahan si Althea dahil miss na rin niya ito at hindi na mahintay na makapunta roon. Sa tingin mo, matutuwa si Lola Cecil kapag nakita ko? Of course, Althea. Miss na miss ka na ng lola ko. Kung alam mo lang kung gaano siya nalungkot nang umalis ka. Hayakapin ko talaga siya kapag nagkita kami. Excited na sumakay sa kotse si Althea at Rafael. Ang dalawang bata ay nasa likod naman habang siya ay nasa shotgun seat ng kotse. Ang lola ni Rafael na si Cecil ay malapit na malapit kay Althea. Ito kasi ang unang babae na dinala ni Rafael sa kanila at ito rin ang unang babae na naging girlfriend ni Rafael. Ngayon tuloy ay nalulungkot ang pamilya nila
nang maghiwalay sila bigla sa hindi malaman na dahilan. Simula kasi noon ay hindi na rin nagkaroon pa ng kasintahan si Rafael na iba. Nagtrabaho na lang siya ng nagtrabaho at binuhos lahat ng ipon sa bahay na kanyang pinatayo at mayroon din siyang savings na nakatago. Saan tayo pupunta, Daddy? Oo nga po. Bibili po ba tayo ng toys? Tumingin si Rafael sa dalawa habang natatawa. Hindi anak, pupuntahan natin ang lola ninyo. Agad namang umiling ang dalawa at nag-cross ng kamay. Ha? Pupuntahan natin si Lola Abel? No way! Lola Abel? Nagtatakang tumingin si Rafael kay Althea at ngumiti ng bahagya. Hindi kasi alam ni Rafael ang tunay na pangalan ng magulang ni Althea. Ang tinutukoy ng dalawa ay ang nanay ni Althea. Ayaw nila rito dahil palagi nga silang pinagagalitan. Naging mainit ang ulo nito sa dalawa nang malaman na nabuntis si Althea ni Rafael. Hindi, Riley. Hindi tayo pupunta sa Lola Abel ninyo. Pupuntahan natin ang lola ng daddy nyo. Si Lola Cecil. Ang mabait na lola nyo. Ipaniliwanag ni Althea sa dalawa at masaya naman na pumapalakpak ito. Ayaw na namin kay Lola Abel. Lagi kasi kami nang pinagagalitan, Daddy. Inis na sambit ni Andrea. Yung mami kong tinutukoy nila, Rafael. Mainit ang dugunan sa mga bata eh. Kaya umalis na kami at naghanap ng matitirahan. Huwag kang maglala, Althea. Simula ngayon, hindi na nila tayo magugulo pa. Tuluyan na ngang bumaba ang mga ito at agad silang pinagtinginan ng mga kapitbahay ng pamilya ni Rafael. Kaso, nanlaki ang mata ni Althea nang makitang hindi lang si Lola Cecil lang nandoon. Nandoon din ang nanay at tatay ni Rafael na matagal na niyang na-miss. Sa sobrang bait na mga ito sa kanya, sobrang nag-guilty talaga siya nang iwanan niya si Rafael at hindi nakapagpaalam ng maayos. Agad na tumakbo si Althea papalapit dito at niyakap. Sino ang batang to? Bakit mo kami niyayakap? Utal na sambit ng nanay ni Rafael. Nang tumunghay si Althea, namukaan din siya agad nito. Althea, ikaw na ba yan? Ako na nga po ito, tita. Naiiyak siya nang magsalita at naramdaman na lang niyang humigpit din ang yakap nito. Diyos ko, saan ka ba nang galing? Ilang taong ka na naming hinahanap. Hindi mo alam kung gaano ka namin na-miss. Panay ang kamustaan ng ama't ina ni Rafael bago siya tuluyang lumapit sa lola ni Rafael. Lola Cecil, ako na po ito. Si Althea. Nang makita pa lang siya ng matanda, agad na siyang niyakap nito at napaiyak na naman si Althea sa sobrang saya. Ito na lang ang pamilya na itinuring niyang tunay. Ang ganda-ganda mo pa rin. Nasaan si Rafael? Kasama po ang mga anak niya, Lola Cecil. Ngiting sinabi niya ang kataga at napahawak sa bibig ang nanay ni Rafael. Don't tell me, Althea. Nagkaanak ka kay Rafael. Tumango siya at agad itong hinanap ng pamilya ni Rafael. Nang makita nila ang kambal, agad nila itong niyakap. Ang mga apo ko, ang lalaki na. Welcome home mga anak. Kami ito, ang mommy at daddy ng daddy ninyo. Ito naman ang lola nyo, Lola Cecil. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita si Andrea at Riley. Hindi pa man sila nakapaniwala, pero kitang-kita naman nila sa muka ng bata. Carbon copy ni Rafael at ng tito mo, Althea. Kitang-kita ang kagwapuhan at kagandahan sa mga batang ito. Kambal ba? Opo, tita. Kambal po sila. Si Andrea at Riley po ang anak namin ni Rafael. Patawarin niyo po ako. Si Rafael na po magsasabi sa inyo. Ang mahalaga po nandito na rin ako. Ganun ba? Hayaan mo na anak. Huwag ka na mag-isip na mag-isip. Saad ng ama ni Rafael at nagawang yakapin din ito ni Althea. Salamat po ng marami, tito. Sobrang mait niyo po talaga sa akin at sobrang swerte ko sa inyo. Wala yun, Althea. Alam mong tinuring ka naming pamilya at anak. Kayo ba ay aalis din after? Hindi ba pwedeng dito muna ang mga bata? Napatingin siya sa bata na mukha namang masaya. Tumingin din siya kay Rafael at makipit balikat na lang sa kanya. Ikaw ang bahala, Althea. Kung anong gusto mo, doon na rin ako. Sabat ni Rafael. Andrea, Riley, tawag niya. Gusto niyo ba na dito muna kayo? Babalikan na lang namin kayo ni Daddy next week. Ngumiti ang dalawa at saka nag-appear. Gustong-gusto, Mommy. Dito na lang po muna kami ni Riley.
Opo, Mami. Happy po kami, dito na muna kami. Wala kasi kaming kalaro ni Andrea sa bahay natin eh. Medyo lumungkot ang mukha ni Riley sa sinabi niya. Palibasa ay dalawa lang silang naglalaro. Okay, pero ano dapat na gawin? Mag-behave po. Promise po, Mami, mag-behave po kami. Tuwang-tuwa na naglaro ang dalawa nang pumayag si Althea. May tiwala naman siya sa pamilya ni Rafael. Sa katunayan ay mas may tiwala pa siya rito kaysa sa sarili niyang pamilya. Kapag naiisip niya kung gaano ka-selfish ang mommy at daddy niya, hindi niya maiwasan na magbago ang aura. Bigla siyang naiinis na nalulungkot. Ilang oras ang lumipas at napansin na ni Althea na dumidilim na. Tuluyan na nga silang nagpaalam ni Rafael at naiwan ang dalawa. Dito na po kami, tita, tito, and Lola Cecil. Babalik po kami, huwag po kayong mag-alala. Siguraduhin mo, Althea. Siguraduhin mong hindi mo na kami tatakbuhan. Natutuwang tumango siya at hinalikan sa noo ang dalawang bata. Mag-behave, okay? Marami kayong makakalaro dyan. Basta wag lang lalabas ng sobrang layo. Promise po. Ingat kayo, Mami and Daddy. Masayang kumaway ang dalawa at agad na ring sumakay sa kotse si Althea at Rafael. Hindi pa man sila nakakaalis pero natigilan siya nang hawakan ni Rafael ang kamay niya. Hindi mo alam kung gaano ako sa'yo ngayon, Althea. Binigyan mo ako ng anak na sobrang babait. Mas masaya ako kasi binigyan ako ng katulad mo. Umalis na nga ang dalawa at umuwi na sa subdivision na tinitirhan nila. Nasa 2 oras din kasi ang biyahe papunta sa mga magulang ni Rafael. Medyo malayo at hindi naman nakakapagod kasi may sasakyan sila. Nang makapasok si Althea sa loob, agad siyang umupo sa sofa at saka humiga. Siguro naman ay okay lang sila roon. Nag-aalala siya dahil baka mamaya ay magbago ang isip ng dalawa at hanapin sila. Kapag nagbago ang isip, pwede na bang sunduin? May sasakyan naman tayo, Althea. Kahit ngayon balikan ko, gusto mo. Baliw. Baliw ka talaga. Kakapunta nga lang nila roon, susunduin mo na muna agad. Nang tumayo siya, nagulat siya nang maramdaman niya ang yakap ni Rafael. Bigla siyang natigilan. At sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, daig niya pa ang hinahabol ng 3 kabayo. Can I? Simpleng tanong sa kanya nito at medyo nahiya pa siya. Simula kasi nang tumira siya rito at nagsama sila, hanggang kiss lang talaga ang ginagawa nila. Kahit hiwalay pa sila ng kwarto na 2. Rafael, tawag ni Althea. Bigla na lang siyang hinalikan nito, mapusok at madiin. Halos hindi siya makahinga at pilit itong tinutulak. Pero dahil sa katawan nitong matipuno at malaki, hindi niya yon nagawang itulak. It's fine, Althea. Tayo lang nandito. Bulong ni Rafael. Ilang linggo na rin kasi siya nagtitiis. Miss na miss niya na ito at hindi niya magawa dahil sa mga bata. Sa tuwing nagbabalak siya, bigla na lang sumusulpot ang dalawa. Hindi naman ito masisisi ni Rafael dahil malalaki na ang anak nila at makukulit. Anytime talaga ay pwede silang guluhin nito at ayaw rin naman niya na mauudlot ang gagawin nila kung sakali. Naramdaman na lang ni Althea ang labi ni Rafael at nang buhatin siya nito papunta sa kwarto nila, parang sako lang siya ng bigas nang bitbitin siya nito. Kayang-kaya siyang hawakan ng iisang kamay at braso lang ang gamit. I miss you, Althea. I miss you so much. Panay ang sambit ni Rafael sa kataga at parang musika naman yon sa tenga niya. Nagiinit ang katawan niya at halos hindi na rin makahinga. I don't want you to leave me again. Promise me, Althea. Please, promise me. Naiiyak na tumango siya at hindi iyon napigilan. Hindi naman kasi talaga niya ginustong iwan si Rafael. Paano niya iiwanan ang taong mahal na mahal niya at nagbigay sa kanya ng saya? Kung hindi lang talaga siya pinagkasundo sa taong ayaw niya, hindi yun mangyayari. Baka hanggang ngayon ay wala siyang pinagsisisihan at masaya sila at buo. Come here. Tawag ni Rafael. Isang tunog na nanggagaling mula sa cellphone niya ang kanyang pinatugtog. Isang love song na agad namang sinabayan ni Althea. Humawak siya sa batok nito, kahit na nahihirapan siya dahil sa tangkad ni Rafael. Sumabay sa kanta ang katawan niya habang nakapikit na nakatingala. Habang tumatagal, lalo kang gumaganda. Kinikilig na napaiwas ng tingin si Althea.
dahil sa pagbulong nito sa kanya. Parang dumampi ang hininga nito sa kanyang balat habang sila ay nagsasayaw. Binobola mo lang naman ako eh. Sino na mabola sa'yo? Kunot noong tanong ni Rafael. Sino? Sino bang kausap ko? Pasimpleng umirap siya, pero peke. Nagulat na lang siya nang bitbitin siya nito at ilagay sa kama. Isa, Rafael, wag mo nga akong yabangan sa katawan mo. Para akong isang sakong bigas kung bitbitin mo eh. Para sinabi mo na rin na maganda at malaking katawan ko. May pang-aasar na saad ni Rafael. Namumula naman tuloy sa hiya si Althea dahil palagi nilang siyang binibiro nito. Hindi assuming ka. Sigurado ka ba? Sigurado bang hindi malaking katawan ko? Bumuntong hininga siya at saka nagpabuga sa hangin. Fine, panalo ka na. Pero hindi ibig sabihin nun mananalo ka na palagi. Maktol na wika niya at naramdaman niya ang halik ni Rafael sa kanya. Ang kwarto ay napuno ng ingay at saya dulot ng sabik na pagsasama. Hindi alintana ang iba, basta ang alam nila ay masaya sila. Lumipas ang 1 linggo at tuluyan nang susunduin ni Althea at Rafael ang kanilang mga anak. Silang dalawa ay nakabihis na para pumunta sa bahay ng pamilya ni Rafael. Okay ka na ba? Siyempre naman nakabihis na rin ako. Kinikilig na lumabas si Althea kasama si Rafael. Kaso, nawala ang ngiti niya nang makita niya ang taong ayaw na niyang makita pa. Althea Bargo! Sigaw nito at halos magpanting ang tenga niya. Dahil sa takot, agad siyang napaatras. Anong problema, Althea? Nag-aalala si Rafael na makita ang ekspresyon nito. Namutla bigla at tila nakakita ng multo. Kaso, nang makita niya kung sino ang nasa labas ng gate nila, hindi niya maiwasan na magalit at maikuyom ang mga kamay. Ikaw na naman! Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba na hindi ka pa rin tumitigil? Mom, ano ba? Ano bang pakailam niyo? Ano ngayon kung magsama kami ulit ni Rafael? Pwede bang kalimutan niyo nang may anak kayo? Hindi napigilan ni Althea ang umiyak. Ang ama't ina niya ay nasa labas at gumagawa ng gulo. Kahit na nasa subdivision sila, ang ilang kapitbahay ay hindi rin naiwasan na makinig sa ayaw nila. Ano pinagsasabi mo, Althea? Nalimutan mo na ba ang sinabi namin sa'yo? Gusto mo bang wala ng trabaho ang nilaking yan? Agad siyang natakot sa sinabi ng ama at takot na napahawak kay Rafael. Panay ang iling niya dahil sa trauma na naranasan niya. Agad naman itong inalalayan ni Rafael at galit na makita kung gaano kasama ang mga magulang nito. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng magulang. Handang takutin at pilitin ang anak sa sariling kagustuhan. Ano, Althea? Hindi ka ba natatakot, ha? Matapang ka na ba dahil kasama mo na naman ang lalaking yan? That's enough, Mom. Sure. Hanggat ang titimpi ako, umalis na kayo. Huwag niyong intayin na tumawag pa ako ng pulis. Dahil sinisigurado ko na makukulong kayo kapag dumating ang mga pulis dito. Galit na saad ni Rafael, pero tinawanan lang siya ng ama't ina ni Althea. Hindi niya maiwasan na umigting ang panga at mapangisi. Ikaw? Anong gagawin mo? Kami ang ipapapulis mo? Bumbero ka lang, Rafael. Anong tingin mo sa sarili mo? Itong bahay na to. Sabay duro ng ina ni Althea sa bahay. Sigurado ka bang iyo ang bahay na ito? Hindi ba ito nakaw lang o upa? Paano ka magkakaroon ng sariling lupa? Mahirap ka lang at wala kang mararating. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang bigla siyang nagulat nang may bumato sa kanya ng sapatos. Ang kapal talaga ng mukha niyo, Mom. Kahit kailan talaga ay selfish kayo ni Dad. Iniisip niyo lang lagi ang sarili niyo at hindi ako. Anong karapatan niyong magalit sa kanya? Ano ngayon kung bumbero siya? Singhal niya at halos hindi na makahinga sa sobrang pag-iyak. Naging alarma naman si Rafael at tinulungan ito. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Garalgal ang boses nito at halata mong nag-aalala. Pero agad siyang pinigilan ni Althea. Hindi ko kailangan. Tugon niya sabay tingin sa kanyang mga magulang. Simula ngayon, isipin niyo nang wala na kayong anak. Huwag kang magpakampante, Althea. Uuwi at uuwi ka sa bahay, tandaan mo yan. Huwag ka na mangharap, Mom. Kahit kailan, hindi na ako uuwi.
Walang sino man ang gustong umuwi sa pamamahay na yun. Tumawa lang ng malakas ang ina niya na mas kinainis niya. Hintayin mo kung anong kaya namin gawin. Sa ngayon ay magpakasaya ka na. Dahil uuwi ka pa rin sa bahay at magpapakasal kay Marlon. In your dreams. Agad na pumasok sa loob si Althea habang hawak-hawak ang isang kamay ni Rafael. Pinagsarhan niya ng pinto ang dalawa at hinintay na makaalis. Nawala tuloy siya sa mood ng dahil sa nangyari at hiyang-hiya kay Rafael. Ngayon kasi ay nasaksihan na niya ang tunay na ugali ng kanyang mga magulang. Gusto mo ba na dito ka na lang? Ako nang bahalang sumundo kay Riley at Andrea. Magpahinga ka na muna sa kwarto natin kung hindi mo pa kaya. Sabi ni Rafael at hinilot-hilot ang sentido ni Althea. Okay lang ba sa'yo? Okay lang ba if hindi na ako sumama? Malungkot na sambit niya habang nakatingin kay Rafael. Siyempre, sasabihin ko ba kung hindi okay sa akin? Mas gusto kong wag ka na sumama. Ayoko rin na doon ka pa mapanyo at magpahinga ka na lang sa kwarto natin. Saglit lang ako, I promise. Agad siyang tumangutango sa sinabi nito at saka naiwang mag-isa. Narinig na lang niya ang tunog ng sasakyan ni Rafael at agad nilak ang pinto. Dahil siya nga lang mag-isa, kailangan lagi siyang ready. Matapos ang nangyaring trahedya ng araw na iyon, akala ni Althea ay patatahimikin na siya. Hindi niya alam na sinusundan siya ni Marlon, ang lalaking dapat ipapakasal sa kanya ng pamilya niya at kung kanino siya nakatadhana. Okay ka lang ba, Ma'am Althea? Napatingin siya sa isang kasamahan ni Rafael at Joel. Ngayon kasi ay nasa headquarters siya nito habang ang dalawang bata ay kasama ni Rafael bumili ng pagkain malapit sa isang convenience store. Wala naman. Thank you. Parang tumayo lang ang balahibo ko. Kinakabahan kasi siya bigla at pakiramdam na may nakatingin sa kanya. May problema bang nangyari? Biglang sumulpot si Joel habang hawak-hawak ang isang plato na may laman na chicken skin. In-order yun ang kasamahan nila. Lately, oo. Pero hindi naman kay Rafael. Hindi naman kami nag-aaway. Kuwento niya habang kumakain din. Yung mommy at daddy ko. Natagpuan kasi kami kailan lang. At gusto na naman akong pauwiin. Nalungkot siya dahil kahit kailan ay hindi siya naging masaya. Huwag kang mag-alala, Ma'am Althea. Hindi ka naman pababayaan ni Lieutenant Rafael. Napakalupit ng boss namin yun eh. At malapit na nga maging fire chief. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig niya at hindi makapaniwala. Ha? Talaga? Oo, Althea. Nagbunga na rin ang pinaghirapan niya. Siguradong mapoprotektahan ka niya. Napangiti siya sa sobrang tuwa. Noon kasi ay minamanifest lang talaga niya na sana ay maging fire chief si Rafael noon. Pangarap niya na gumanda ang buhay nito para hindi maliitin ng ibang tao tulad ng pamilya niya. Palibhasa kasi ay mayaman siya at hindi nakaranas ng hirap. Sana nga matuloy na yun. Matagal ko na rin pinapangarap kay Rafael na maging isa siyang fire chief. Huwag kang mag-alala, Althea. Sure kami na siyang susunod. Napakaganda ng performance niya. At siya rin syempre ang iboboto namin para sa posisyon na yun dahil deserve niya. Maraming salamat sa inyo Dahil kahit na wala ako noon, kahit na paano ay naging... Marlon? Napatayo si Althea nang makita niya ito sa hindi kalayuan at palapit sa kanila. Hindi niya alam kung paano ito napunta rito at anong ginagawa nito rito. Isang beses niya lang nakita ang lalaking ito pero kahit na ganon ay tandang-tanda niya ang mukha nito. Althea, anong kalokohan to? Sino lalaking to? Biglang sumingit si Joel at masama ang tingin kay Marlon. Si Marlon Greg ang lalaking papakasalan ni Althea. Ngunit ayaw niya. Para saan ang pagpapakasal nila kung iba ang gusto niya? Sino ako? Fiancé ako ni Althea. May angal ka ba? Dahil sa sinabi ni Marlon, napatingin tuloy ang lahat kay Althea na gulong-gulo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sino ba nagsabi sa'yo na fiancé kita? Nakakalimutan mo na bang kasuduan ng pamilya natin? Hindi ako papayag na hindi mo ako pakasalan, Althea. Gumastos ako ng milyon para lang sa negosyo na yun. Sigaw nito at napasinghal siya. Kung ganon, edi sana silang pinakasalan mo. Hindi nga kita nakakasama. At isang beses lang kitang nakita. E na-expect mo pakakasalan kita? Hell no!
agad siyang nagtago sa likod ni Joel at nakita niya ang inis sa mukha ni Marlon. Nanilisik at kunot ang noo. Yun bang papalit mo sa akin? Malaki lang ang katawan. Hindi hamak na mayaman ako dyan, Althea. Nagpanting ang tenga ni Joel at agad itong hinawakan sa kwelyo. Ano sinabi mo? Napakayabang mo naman, pre. Baka ka nakakalimutan mo na sa teritoryo ka namin. Gusto mo bang basagin namin ang mukha mo? Napansin ni Marlon na ang dami pala nila rito. Pero kahit ganon ay hindi siya nakaramdam ng takot. At bakit ako matatakot sa'yo? At sa inyo? Kung kaya ko naman kayong ipakulong. Napairap tuloy si Althea sa sobrang yabang nito. Kahit ang unang beses niya palang itong nakita niya na kung gaano kahangin at kayabang ito. Hindi kita pwedeng pakasalan, Marlon. Intindihin mo naman sana ako. Paano kita iintindihin, Althea? Nakausap ko ng mommy at daddy mo. Nagkasundo na sila ng pamilya ko. Alam mo bang may pamilya na ako? Tumaas ang kilay ni Marlon at nalilito. Pamilya? Alam pamilya? Naguguluhan na tanong nito. May anak na ako, Marlon. Matagal ka nang niloloko ng pamilya namin. Ha? May anak ka na? Tumango siya at parang sumakit ang ulo nito. Kasabay ang pagdating ni Rafael kasama ang dalawang bata. Mommy, bumili kami ni Daddy ng ice cream. Kaya nga, Mommy, tapos ito pa oh. Ipinakita ni Riley ang isang box ng cookies. Sino yun, Althea? Biglang saad ni Rafael at masamang tumingin kay Marlon. Habang si Marlon ay nagtataka at hindi makapaniwala. Marlon, si Rafael. Ito naman ang anak namin. Saad niya at tumingin sa mga bata. Meet your Tito Marlon, Andrea and Riley. Mabilis namang nag-bless ang dalawang bata at hindi makapagsalita si Marlon. Wala siyang ideya dahil wala namang nabanggit sa kanya ang pamilya ni Althea. Hello, Uncle! Masayang bati ni Andrea at parang nahimasmasan naman si Marlon. Napahawak ito sa kanyang sentido at para bang ayaw pa rin magproseso ng mga nangyayari. Can we talk for a minute? Tanong niya kay Rafael at hinayaan na ito ni Rafael. Sa hindi kalayuan, nag-usap si Althea at Marlon. I didn't know you have a twins. Utal na sambit ni Marlon habang pinagmamasdan ang dalawang bata na naglalaro. Kasi hindi sinabi ng parents ko. I don't wanna hate you, Marlon. Hindi mo rin kasi ako deserve kung akong pakakasalan mo. Wala akong magandang relationship sa mga magulang ko, Marlon. Umalis na ako sa amin at gusto nila akong pabalikin dahil sa kasunduang kasal. Kwento niya. But you didn't tell me, Althea. Sana sinabi mo sa akin. Sana hindi na ako nag-invest. Napakamot siya sa ulo niya at wala naman talaga siyang alam na may naganap na investment. How would I know, Marlon? Kinakasama ko na si Rafael at nalaman ko na lang ang about dyan. Hindi ko rin alam. Kaya wag mo na akong sisihin pa. Kung gusto mo silang singilin mo. I don't even care. Wala na siyang pakailam kung ano man ang mangyari. Ang nais lang naman kasi niya ay matapos na ang kaguluhan na ito at kung itakwil man siya ng sarili niyang pamilya ay wala na siyang pakialam. Okay lang if mag-file ako ng case against them. Wala bang problema sa yun? Tumawa siya at saka tumango. I don't care. Bahala ka sa buhay mo. Gusto lang din namin ng tahimik na buhay. I'm hoping na makahanap ka rin ng para sa'yo, Marlon. Ngumiti siya at tinapik ang braso nito. I'm sorry, Althea. Hindi ko talaga alam eh. Hindi ko alam na may anak at asawa ka na. Boyfriend lang. Hindi pa kami kasal ni Rafael dahil nga sa mga parents ko. I was hoping na maikasal na rin kami sa lalong madaling panahon. I can help if you want. Balitaan mo ako, dadalo ko. Okay, sasabihan kita. Masayang bumalik ang dalawa at napansin naman ng lahat na nagbago na ang atmosphere nila. Bumalik na may ngiti sa mga labi at mukhang ayos na. I'm sorry about what happened earlier. Marlon nga pala, Rafael. Pagpapakilala ni Marlon. Ayaw pang ang tanggapin ni Rafael pero agad itong siniko ni Althea. Rafael nga pala. Seryosong saad ni Rafael. Mauna rin ako, Althea. Babalitaan na lang din kita. Goodbye na rin sa inyo, Andrea at Riley. Goodbye, Uncle Marlon. Umalis na nga ng tuluyan si Marlon at naiwan silang lahat sa headquarters nila Rafael. Nagulat pa rin sa nangyari. Parang kanina ay galit na galit si Marlon na dumating.
Pero nang malaman niya ang lahat ay naging okay rin ito. Biglang bumait at nawala ang pagiging mayabang at mahangin ito. Hindi mo nabanggit sa akin ng lalaking yun. Siya nga yung tinutukoy ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Isang beses ko lang nakita ang lalaking yun. Buti na lang at hindi na nga ako nagkaproblema. Siya na raw ang aayos at kakausapin ng magulang ko. Bahala sila. Wala naman akong pakialam eh. Ang mahalaga sa akin ay yung ngayon. Ngiting saad niya at kinikilig. Kailan ba yung kasalan na yan? Singit ni Joel at sumang-ayon naman ang lahat. Oo nga, na makadalo at maging ninong ng mga to. Sure, napakaraming pera sa Pasko ng mga batang to. Natuwa si Althea sa mga kasamahan ni Rafael. Oo nga, Lieutenant Rafael. Kung ako sa'yo, magpapakasal na ako. Para iyong na talaga si Mama Althea. Don't worry. Darating din tayo dyan. Nagulat si Althea nang lumapit sa kanya si Rafael. Bigla siyang hinalikan nito sa labi at narinig na lang niya ang palakpakan ng mga kasama nila at kasama ang kanilang anak. Rafael naman. Nahihiyang saad ni Althea. Namula bigla ang pisngi niya sa sobrang hiya at dahil na rin sa kilig na nararamdaman. Sanay ka na. Paano na lang talaga kapag inasal na tayo? Sigurado mas maraming tao ang makakakita nito. Bulong ni Rafael. At least yun tunay na. Hindi na ako mahihiya. Hintay ka lang, Althea. Pakakasalan kita. Nagpalakpakan ulit ang lahat. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay hinalikan siya ulit ni Rafael. Sa puntong ito, hindi na siya nahiya at nakisabay na lang din. Hindi matutumbasan ng kahit anong problema ang masayang pagsasama. Lumipas ang 1 taon at tuluyan nang nangyari ang pangarap ni Althea at Rafael sa isa't isa. Ang abay at bisita, ninong at ninang ay nagkaabang sa kanila. Patapos na ang misa at isa na lang ang hinihintay ng lahat. Kung mayroon man dito na tumututol o may dahilan kung bakit hindi dapat ipagpatuloy ang pag-iisang dibdib ng dalawang ito, magsalita na ngayon o manahimik na magpakailanman. Natawa si Althea sa sinabi ni Father at lumingon siya sa mga bisita. Wala namang sino man ang tutol sa kasal nila at isang tao ang initian niya. Si Marlon Gregg ay nandoon at nakangiti ito sa kanya nang tumingin siya. Simula nang mag-usap sila ng panahon na yon, nagbago na ito. Nabawi niya na rin ang pera na ininvest niya at tinakot ito. Kaya naman ngayon ay masaya siya dahil hindi na rin siya pinakailaman ng mga magulang niya. Hinayaan na siya ng mga ito at nag-focus na lang sa sarili. Muling tumingin si Althea kay Father at nakangiti ito. Dahil walang tumututol, ipagpapatuloy na natin ang seremonya. Rafael Cruz, tinatanggap mo ba si Althea Buergo bilang iyong tunay na asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, sa sakit at kalusugan, at mamahalin mo siya habang kayo'y nabubuhay? Tanong ni Father at nakatingin na masaya si Althea sa asawa. Opo, Father. Althea Buergo, tinatanggap mo ba si Rafael Cruz bilang iyong tunay na asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, sa sakit at kalusugan, at mamahalin mo siya habang kayo'y nabubuhay? Yes po, Father. Kinikilig na saad niya at kinakabahan. Hindi niya maiwasan na mapatingin-tingin sa mga bisita dahil ito na ang hinihintay niya. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, idinideklara kong kayo ay mag-asawa na. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Tugon ni Father at itinaas na ni Rafael ang suot kong belo at unti-unting lumapit. I love you, wife. Saad nito at tuluyan na niyang naramdaman ng halik ni Rafael. Ang kampana ay sumabay sa kanilang pagmamahalan at ang ingay ng mga naririto. Kanya-kanyang palakpak at sigawan mula sa mga abay at bisita. Si Althea at Rafael ay naglakad ng magkasama palabas. Abuhay ang bagong kasal! Sigaw ng buong team ni Rafael at natatawang nag-thumbs up si Althea. Lumabas na sila at sa isang kotse na puti ang naghihintay sa kanila. Ang organizer ng simbahan ay agad silang pinagbuksan ng pinto. Congratulations, Mr. and Mrs. Cruz. Bati nito. Thank you. Kita-kita na lang tayo sa reception. Saad niya at kumuway muna sa lahat bago tuluyang umalis. Sobrang saya niya ngayon dahil hindi siya makapaniwalang kasal na siya. Natupad na rin ang isa sa mga pangarap niya. Ang maikasal sa isang Rafael Cruz. You always look beautiful, wife.
Bulong nito at kinilig naman siya. Alam ko maganda ako. Saad niya at niyakap ito. Thank you, Rafael. You don't need to say thank you. I was happy to be your man. I will never forget how much I love you. Ever since I met you, you're the only woman I loved. Napakagat siya sa labi at tumango-tango. Ikaw lang din ang lalaking minahal ko, Rafael. Wala nang iba pa. Nang makarating sa resepsyon ng dalawa, may ilan nang naroon at nauna. Ang araw na iyon ay bigla na lang ding napuno ng kasiyahan. Siya ay agad na pumasok sa loob at nagpalit ng suot. Simpleng white dress na may hawig pa rin sa wedding dress niya. Customize ang lahat ng suot niya at talagang sa kanya lang kasya. Sa paglabas ni Althea, nagulat siya nang makita si Chelsea, ang nag-iisa niyang kaibigan na umuwing France dahil kailangan. Oh my God! Chelsea! Hindi siya makapaniwala kaya agad niya itong niyakap. Sobra niyang na-miss ang taong ito. Kailan ka umuwi? Hindi mo sinabi sa akin. Surprise! Nagulat ba kita? Natatawang saad nito. Nagulat mo ako. Nakakagulat ka talaga. Akala ko hindi ka pa uuwi. Hindi, umuwi na ako. Ganon din naman eh. At dito na rin ako magstay. Kasi baka tumanda akong dalaga sa France at hindi na makapag-asawa. Wala akong matipuhan dun eh. Kahit ang gagwapo ng mga lalaki ron. Simula high school ay magkaibigan na sila. Kaya masaya si Althea na makita ito rito. Congratulations, Althea. Bati ni Marlon sa kanya at nakipagkamay. Tinanggap naman yun ni Althea dahil okay na sila. Wala nang halong kahit anong sama ng loob. Thank you, Marlon. Salamat talaga ng marami Wala yun, maliit na bagay. Kalimutan na natin ang Ha? Ang ginagawa mo rito? Agad siyang napaatras sa sigaw ni Marlon. Halata sa mukha nito ang gulat at nakakunot ang noo. Nakatingin ito kay Chelsea at agad din namang nagbago ang itsura ni Chelsea. Naging seryoso at hindi maipinta. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo rito? Sambit ni Chelsea at nagtataka siya sa mga nangyayari. Ano nangyayari? Magkakilala kayo? Kilala mo tong babae na to, Althea? Sabay turo kay Chelsea. Hoy, huwag mo nga ako ituro ng ganyan. Gusto mo bang gupitin ko yung daliri mo, ha? Hanggang ngayon ba'y ganyan ka pa rin kaarte? Baka nakakalimutan nung malaking atraso mo sa akin. Atraso? Hoy, for your information, hindi ko kasalanan na wala kang pera. Nawala nga, di ba? Pinagmamasdan lang ni Althea ang sitwasyon at naramdaman niyang may umakap sa kanya at nakita si Rafael. Naamoy niya ang napakabangong pabango nito at naramdaman ang malalaking braso nito. Ano nangyayari dito? Bulong niya at nagkibit-balikat lang siya. Wala nga siyang ideya kung ano nangyayari sa dalawa. Malay niya bang magkakilala pala ito? Ewan ko rin. Hindi ko nga alam na magkakilala sila eh. Bulong niya sa asawa. So may utang ka sa akin. Kailan mo babayaran? Tanong ni Marlon at inirapan siya ni Chelsea. Alam mo, sana lang talaga hindi kita nakita nung araw na yon. Aba, lalo na ako. Inakawan mo ko ng halik at pera. Anong akala mo libre yun? Nanlaki ang mata ni Althea sa narinig niya at halata mong nahiya si Chelsea at hinampas si Marlon. Tumahimik ka nga dyan. Nahihiyang saad nito at tumingin kay Althea. Dito muna kami, Althea. Congratulations ulit sa inyong dalawa. Nakangiti ito habang hila-hila ang tenga ni Marlon. Natatawa na naman siya dahil first time niyang makitang ganito si Marlon. Baka magkatuluyan ang dalawang yun Saad niya kay Rafael na mukhang yun din ang iniisip. Hindi naman malabo sa sitwasyon nila. Ang bawat bisita sa bahay ay may kanya-kanya ng kuha ng pagkain. Sa sobrang dami ng pagkain, mukhang hindi yun mauubos. Ngayon ay nakatayo sila sa unahan habang pinapanood ang mga bisita. Any message to your husband, Mrs. Althea Cruz? Napatingin siya sa host at nanginginig na kinuha ang mic. Honestly, wala naman na akong need sabihin pa. I just want to say sorry dahil may mga bagay akong pinagsisihan before. At hindi na yun mauulit ngayon. Nakangiti siya at hindi maiwasan na medyo maiyak. Sa dami ng pinagdaanan nila, akala niya ay hindi nila kakayanin. Napak-sweet naman talaga. Kayo naman po, Sir Rafael Cruz.
Ano naman ang mensahe niyo kay Mrs.? Huminga pa ng malalim si Rafael bago nagsalita. Hindi mo kailangang ihingi ng tawad ang nakaraan. Kung iniisip mo pa rin hanggang ngayon, kasalanan mo ang nangyari. Pero ang totoo, ay mas guilty ako. Na-guilty ako na hindi ko man lang pinanindigan ang nakaraan natin. To my wife, thank you so much. To my twins, Andre and Riley, Daddy loves you so much. Agad itong niyakap ni Althea. Hindi niya mapigilan ng sobrang saya. Kulang na lang ay lumabas na ang puso at magtatalon. We are hoping din na maging maganda ang pagkasama niyo kasama ang inyong mga anak. Ani ng host at nagpalakpakan ng lahat. Bukod doon, may surpresang hatid ang buong firefighter team kay Sir Rafael. Napatingin sila nang dumating ang buong team ni Rafael. Napatahan tuloy si Althea bigla at iniisip kung anong meron. Nakahilera ang mga ito habang suot-suot ang uniforme. Ang init naman ng suot nila. Bulong niya at natawa. Congratulations, Althea and Rafael. Bati ni Joel habang hawak-hawak ang isang papel. Ngayong araw, opisyal na natin kinikilala si Lieutenant Rafael Cruz bilang ganap na Fire Chief ng Fire Station 103. Isa siyang ehemplo ng tapang, dedikasyon at tunay na serbisyo sa bayan. Basa ni Joel sa papel. Napahawak si Althea sa bibig at hindi makapaniwala. Fire Chief ka ni Rafael! Naiiyak na sambit niya at parang siya pa ang masaya na natanggap ni Rafael. Sigurado ba kayo? Hindi ba kayo nagbibiro? Hindi rin makapaniwala si Rafael at tumango ang lahat ng team. Nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng reception. Ang iba ay nagbe-video at ang iba naman ay masayang nag-uusap. Hindi ka nagkakamali, Chief Rafael. Dumating ang isang lalaki na hindi naman ganun katandaan. Agad itong kinamayan ni Rafael at masayang masaya. Itinideklara ng buong team na ikaw na ang susunod na Fire Chief ng Fire Station. Hindi lamang sa atin, pati sa ibang parte ng Fire Station. Mula sa pagiging lieutenant, ngayon ikaw na ang bagong Fire Chief, si Sir Rafael Cruz. Palakpakan natin siya. Mas lalong lumakas ang palakpakan at masayang niyakap ni Althea ang asawa. Congratulations, Chief Rafael! Masayang wika niya at tuluyan na ngang nag-celebrate ang lahat. Nagpicture-picture muna sila bago matapos ang event na ito. Congrats, Chief! Idol ko talaga, sir! Libre naman dyan, Chief! Biro ng ibang katrabaho ni Rafael. Kasabay nun ay ang pagtakbo ng dalawang kambal na kanina pa naglalaro. Congratulations, Daddy! Chief ka na! Oo nga, Daddy. Ay, Captain! Tumawa sila sa sinabi ni Riley at bigla namang napahawak sa tiyan si Althea. Bigla siyang kinabahan dahil parang bumaligtad ang sikmura niya. Ayaw niya pa sanang sabihin ng tungkol dito. Kaso, bigla siyang napangunahan ng tiyan niya nang may maamoy siyang pagkain na inilabas. May problema ba? Bakit ka na kayo? Nag-aalala bigla si Rafael na makita ang sitwasyon ng asawa. Parang pinagpawisan siya agad sa kaba at inalalayan ito. Napatingin tuloy ang buong team at ang ilang bisita. Hala, ano nangyari? Hindi ko rin alam, baka napagod na si Althea. Parang nahilo bigla. Nako, baka napagod na nga sa sobrang paghahanda sa kasal. Samot-saring usapan ang narinig ni Althea, pero hindi niya na yun pinansin pa. Bigla siyang naduwal at feeling na masusuka, pero walang maisuka. Joel, dali, sasakyan ko! Sigaw ni Rafael at bubuhatin na sana si Althea, pero agad siyang pinigilan nito. Teka, sandali. Ano sandali? Kita mo bang kalagayan mo? Baka mapano ka? Tarantang sambit ni Rafael, pero huminga siya ng malalim. Okay lang ako, Rafael. Walang kahit anong problema sa akin. Oo nga, Mommy. Halika na po sa ospital. Hindi po kayo okay. Sabat ni Andrea at parang naiiyak na. Natakot ito nang biglang makita ang sitwasyon ng ina. Tumulong naman agad ang team at agad na pinaupo si Althea. Ang iba ay may hawak pang minifan at natatawa siya. Hindi niya akalain na matataranta ang mga ito nang dahil lang sa pagduwal niya. Wife, huwag ka namang tumawa. Kita mo nag-aalala na yung mga tao. Tapos tawa ka pa ng tawa. May halong inis na nararamdaman si Rafael, pero hindi naman talaga niya kayang magalit dito. Sadyang nag-aalala lang siya. Kasi buntis ako, Rafael. Magiging 3 na sila. Aha,
Lahat ng buong firefighter team ay nagulat din. Kaya naman nakahinga ng maluwag ang mga bisita at masaya sa kanilang narinig. May baby ko na sa tiyan, Mommy! Oo, Andrea. Magiging 3 na kayo ni Riley. Yay! May kapatid na kami ulit! Tuwang-tuwa ang mga bata at panay ang talon at palakpak. Habang si Rafael ay hindi pa rin makapaniwala. Are you sure? Hindi ka ba nagbibiro? Mukha ba ako nagbibiro, Rafael? Buntis ako at hindi ko sana sasabihin dahil gusto ko ay mamaya na lang. Inapangunahan ako ng tiyan ko. Wala akong choice. Agad siyang iyakap ni Rafael at mas lalong dumami ang pumapalakpak at nakikiselebrate. Fire chief na tapos may baby pa. Grabing blessings na yan, Chief. Tumawa ang lahat sa sinabi ni Joel at agad namang napahawak si Althea sa balikat ni Rafael nang hilahin siya nito patayo. You don't know how much happy I am. Ang saya ko, Althea. Sobrang saya ko. Sabay tingin sa mga bata. Come here, Andrea and Riley. At habang tumatawa ang buong team sa paligid nila, yakap ni Rafael si Althea at ang kambal. Handang salubungin ang panibagong yugto ng buhay na puno ng pag-ibig, tapang at liwanag. Wakas,